Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for October 6 hanggang October 12. So Sagittarius, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Sagittarius yun. Relax lang po kayo dyan, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages na para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Sagittarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Sagittarius. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong October 6 to 12? Inhale. And exhale at the center of your reading. You have wow, the Three of Swords. This is beautiful ha. Huwag mo itong pangilagan. Maganda ito. Mamaya pag-usapan natin. In the area of what you want, you have the Temperance card. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Star card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Pentacles. Yes, maganda nga to, in fairness. So don't worry about this. In the area of your near future, you have the Eight of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Ten of Swords. Interesting. In the area of your fortune, you have the King of Cups. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong Three of Pentacles. Beautiful. At ang outcome niyo po for the week, eto yun, mamaya po sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the Queen of Pentacles. Kitang-kita ko rito, Sagittarius, you are very, very busy this time. Taking care of your project, taking care of your money, taking care of mga bagay na talagang gusto mong palaguin. Pera man, inaalagaan, narinig ko na hindi ka mawawalan. Okay? Kung kayo po ay nag-iisip ngayong linggong ito kung saan ka makakakuha ng pambayad ng bills, pambayad ng mga utang, pambayad ng hinuhulugan, huwag ka pong mag-alala kasi meron ka. Okay? Your power this time para sa linggong ito ay power of diskarte. Kaya kung naghahanap ka, naku, sa kukunin to, saan kamay ng Diyos ko kukunin itong pambayad na to, meron darating. Talagang mahuhulog to sa lap mo. Talagang sometimes hindi mo to pinaghirapan pero parang ay buti na lang nandyan, ay buti na lang may lumapit, may dumating, may nagpahiram, may nagbayad, ganyan. So there will be a way para masolusyonan mo yung isang problema mo this week. So don't worry. God will provide and it is here for you. Okay? Napakaganda. At the center, meron po kayong Three of Swords. Three of Swords sinasabi dito ng yung spirit guides na you're about to embark a journey this time of healing, paggaling. Ano? It's also about you trying to mend your broken heart kung nanggaling po kayo especially sa pagkalugmok, pagkadapa. Ngayon parang iniisip mo na yung pangmatagalan. Okay? Nakita ko rito na binibigyan mo na ng chance ang puso mo na bumangon ulit. Sabi mo, panahon na para magsimula ako ulit, para i-enjoy ko ulit ang buhay ko, bumangon para maitama yung direksyon. Kung ito man po itong ko sa usaping puso, your romance area in this time, according po sa inyong astrology and planetary alignment, ang full moon on Aries on October 6. Ano magiging epekto niyan sa mga Sagittarius diyan? Ito yung mga moments na mag-blossom inyong romance area. Sa mga couples po diyan, sa mga may karelasyon, pero ngayon dumarating sa mga pagsubok or rough patches, panahon na para magkaroon kayo ng fun and i-bring up niyo ulit yung passion. May magagawa ka, may isip kang paraan para maging maayos ang relasyon niyo, parang ganyan. But for those singles naman, dahil nga po may full moon tayo on Aries on October 6, ito yung new chance for you to find new person or i-refresh mo yung dating life mo, parang ganyan. So, kitang-kita ko rito from kasawian sa isang bagay, maaaring hindi naman tukol sa pag-ibig yung naging rason ng kasawian mo, maaaring may papasok na tao sa buhay mo this time to really enlighten you, enliven you, to give you parang newfound energy and passion, parang ganyan. So, ngayon, yung ligong ito, makatagpo ka ng mga rason at dahilan para makita ulit yung ningning at ganda ng buhay kasi may naghihintay sa yung mga magagandang bagay na kailangan mo lang daw yakapin. Pero dahil nga abala ka pa sa paghihilom, abala ka pa sa pag-transition from a painful experience, kitang-kita ko na baka mamaya hindi ka pa ready or hindi ka pa bukas ang isip mo for new things. Okay lang yan. I understand how you feel at naiintindihan ko naman kung ano yung
dinadanas mo today. But sabi ng spirit guides mo, huwag kang manatili dyan ha. Don't really dwell too much sa pain na yan. Dapat lagi mo isipin, kaya ko to, makakabangon ako. I'm hearing also, listen to your intuition ha. Your intuition, especially po sa presensya ng planet Mercury in your life this time, it will make you move into your hidden and private sector sa yung chart, sa yung astrological chart. So, sa October 6 din yan. So, ano epekto sa iyo niyan? It will give you some attention for your dreams, sa gut feeling mo, no? Maramdaman mo kung ano talagang gusto mong gawin, ano yung handa mo nang gawin, ano yung handa mo nang bitawan, ano yung handa mo nang laktawan, parang ganyan. So, listen to your heart. Sasabihin niya sa'yo kung ano talaga yung dapat simulan na moving forward. Okay? The Three of Swords, meron kang the Queen of Swords. Yes, talagang lilinaw na ang isip mo daw at babangon ka na talaga sa buhay mo. Napaka-clear na ng life mo and ready ka na to transform and start anew. Kitang-kita ko rito. Sabi ng spirit guides mo, kung ano man ang mga nawala before, papalitan ng mas higit pa. Okay? Ang mga nawala before ay papalitan ng mas higit pa. So yan ang mantra mo this time. Isulat mo sa baba, I claim lahat na nawala before, papalitan ng mas higit pa. I claim it, I manifest it, I have it. Okay? With the Queen of Swords here, kitang-kita ko na ready ka na talaga humakbang and wala ka ng time for negativity, wala ka ng time for playing around or paligoy-ligoy o inuuto ka. Ayaw mo na ng ganun eh. Ayaw mo na ng nililihim, ayaw mo na ng mga um, pasikot-sikot or half-hearted half-hearted intentions, ganyan. Sabi mo, gusto mo na ng totoo at gusto mo na linawin agad-agad, parang ganyan. So, you're now after the truth at yun ang pangahawakan mo moving forward. Ayaw mo na rin dito magpatali pa sa mga mali, kitang-kita ko yan. Ayaw mo na magpatali pa sa mga tao, sitwasyon o bagay na kinulong ka for a very long time. You are now taking back your power. So, napakaganda for you. In the area of what you want, you have the Temperance card. Alam ko wala ka ng pasensya this time. Ubus na ang pasensya mo. Parang si Catherine nga, pagod na daw siya. Sabi niya kay Daniel sa pelikulang House of Us. So, parang ganun ka rin this time. Kitang-kita ko na nawawalan ka na ng pasensya tungkol sa mga bagay-bagay. And now, pilit mo lang kinakaya at sinasabihan ng sarili mo na, kaya ko to, kaya ko to. Kung parang pilit mo nilalawakan ang mundo mo eh. Nilalawakan mo yung isip mo. Sabi mo, I cannot make this drastic change at parang sabi mo sa sarili mo, I cannot make a mistakes again. Parang ganyan. Parang ayaw mo na magkamali, ayaw mo na mag-fail. Kaya kung ano man tong ginagawa mo, kahit wala ka ng pasensya or naiinis ka na, tinatsaga mo siya. Nilalakad mo, binubusisi mo. Kaya sabi mo, wala akong ibang choice kundi gawin to eh. Parang you are left here doing this eh. Nakita ko rin dito, you're manifesting something. Meron kang mina-manifest kay God, pero sabi mo, God, hihintayin ko po at tsatsagiin ko to ngayon. Parang ganyan. So some of you are trying to go on a new job or meron kang inaasikasong project, ano? So wag ka po mag-alala. Nakita ko rito mabubuo yan. Mahatapos din yan. Especially, meron kang Ten of Swords here. Yung bigat ay gagaan. Yung proseso ay bibilis. At saka yung hinihintay ay darating. So ngayon, alam ko na umiiksi na yung PC mo, umiiksi na yung pasensya mo, pero kailangan mo pa rin lawakan to. Kailangan mo pa rin habaan. And make sure na meron kang consistent effort. Hindi ka nagka-fail, hindi lumalaylay, kumbaga, ibig ko sabihin. Hindi lumalaylay yung performance, yung continue showing up every day, kahit pagod, kahit puyat, gagawin mo yung makakaya mo for this. Because nakita ko malapit na eh. The Temperance card, the Five of Cups. Yes. Now is all about you. Sabi ng spirit guides mo, learn to forgive yourself ha sa mga pagkakamali, pagkukulang, sa mga nangyari in the past pertaining sa project na ginagawa mo today o sa inaasikaso mo. Meron ka daw mga dapat iwanan eh. Iwanan in a sense na iwanan na yung mga mali o hindi nakakatulong sa'yo moving forward. Kasi parang na-serve na yung purpose eh. Ngayon parang kailangan man talagang harapin yung mga bagong bagay pertaining to your life. Ngayon parang alam ko, sabi ng spirit guides mo, bring back the peace, bring back the harmony in your life. Para bagang kasi nanggaling ka sa isang magulots, parang ang bigat-bigat, parang ang sakit-sakit, parang it's either gossip, parang may chismis kang narinig. So, ngayon parang sabi ng spirit guides mo, avoid gossip, careful, maging careful ka, at magkaroon ka ng mga sensitivity when it comes to the information na narinig mo. Sabi ko dito, parang focus ka na lang sa work mo and let other do their work around you. Huwag mo na pagkaabalahan. Narinig ko rin dito na
Okay lang matuto, okay lang magkamali. Ang importante natuto ka at importante may nangyayari sa buhay mo kumpara dati na parang laging stuck or stagnant, at least nagka-try ka, no? So wag ka na mag-dwell sa mga mali, wag ka na mag-dwell sa mga nawala, wag ka na mag-dwell sa mga natapos kasi nakita ko rito, kayang-kaya mo naman baguhin ang buhay mo eh. So in this transition sa view parang andun pa sa moment of nag-a-adjust pa, bumabangon pa, andun ka pa sa moving on phase, at maganda yan, work on that because nakita ko, may kita mo rin yung hiwaga at ganda ng buhay mo moving forward. May darating talaga para sa'yo, okay? In the area of what you need, you have the star card here. Si star card, sinasabi ng spirit guides mo na don't lose your hope. Okay? Don't lose your hope for something. Unti-unti na daw gumaganda ang buhay. Especially po, sun, ang ating araw, ipumapasok sa sign ni Libra this time. So, ang ibig sabihin yan para sa inyo. Meron ako nakita dito mga opportunity. Okay? Yung mga connections mo, mga ugnayan mo with other people will give you lucrative opportunity ngayong buwan na ito. So, nakita ko rito, bangon-bangon, continue watering your life. Meron din sa inyo, parang kailangan din daw pagtuunan ng pansin ng health. Don't overwork ha, don't overcommit. Sometimes baka pangunahan ka ng galit, silakbo ng damdamin. Dapat daw ikaw ay magpahinga. And also, gawin mong kalmado ang puso mo. Katulad ng tubig na ito, kalmado, dumadaloy, hindi agresibo. Kailangan light lang daw ang approach mo sa buhay. At nakita ko talaga may prayer kang darating. So ngayon, buksan mo ang puso mo sa pag-abot ng prayer na ito kasi posible siya. Okay? Posibleng makuha mo. Kaya continue ka lang sa pag-work dyan, sa pag-aasikaso ng ginagawa mo kasi malapit na siya. Tulad ng tubig na ito, hindi siya napapagod na ibuhos sa lupa. Ibig sabihin, alam niyang mabubuhay o lalago at mamamayani yung ginagawa niya. So, ganoon din ikaw. Okay? The star card, the Eight of Pentacles. Dalawang beses lumabas ang Eight. Eight is all about abundance. So may darating sa yung sagana this time. Sabi ko nga sa inyo, hindi ka mawawalan, no? So merong lalago, may dadami, magkakaroon ng magandang outcome, kakaroon ng magandang resulta, kaya hindi mo na kailangan mangamba pa kasi may nag-work, kumbaga may gumagana sa life mo. With the Eight of Pentacles pertaining your star card, sinasabi dito ng spirit guides mo na your hard work is being seen, no? Yung pinaghihirapan mo ng mga bagay-bagay ay may patutunguhan at napapansin yan. Sabi ko nga po sa inyo, parang may breakthrough ka this time eh. Parang may opportunity papasok eh. And that is something na kailangan mo antabayanan. Kasi hindi ito nang galing lang sa swerte. Hindi ito nang galing lang sa hiwaga ng buhay, kundi pinaghirapan mo ito eh. So, makakaasa ka Sagittarius that your hard work is being paid off at may nakakakita ng iyong galing at husay. Kaya, congrats po, may patutunguhan ng iyong mga pinaghihirapan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Pentacles. Ten is here both telling you na may ending na yung paghihirap mo. May ending na yung pagdurusa mo. At pumapasok ka ngayon sa bagong circle or bagong cycle ng life mo. Away from something na talagang nakapagpadapa sa'yo. Kitang-kita ko rito talagang lalago na or gaganda na yung estado nung inaasikaso mo. Halimbawa, papers. So, lahat yan unti-unti nang gagaan, bibilis. Kung ito man ay negosyo, makikita mo unti-unti nang dumadami yung customers, dumadami yung kita. Kung ito man ay trabaho or passion project, nakikita mo na yung ilaw sa dulo ng tunnel at mababayaran ka na parang ganyan. So, Ten of Pentacles affecting your Three of Swords. Kitang-kita ko dito, you are now after long term. Kung ano yung mga bagay na nakapanakit sa'yo at na-realize mo, ay, hindi pala tumagal sa akin yun. Ay, ano pala yun, temporary lang pala. So, ngayon naiintindihan mo na kung ano yung mga nawala, kung ano yung mga natanggal, kung ano yung mga natapon at hindi napunta sa akin. May higher purpose yun. Napakalinaw talaga ng isip mo. Sabi mo, parang you want now to do things that are long-lasting, that are for me, that are really, really will give you something that is fruitful and talagang long-lasting ika nga. So, nakita ko rin dito social life mo, no? Parang mga tao sa paligid mo, magulang mo, lolo mo, anak mo, apo mo, kapitbahay. Your social circle, magkakaroon po kayo ng deeper friendship or deeper appreciation sa mga bagay, sa mga tao na nasa circle mo. Some of you, parang talaga new romance, especially here, may pagbabagong nagaganap pagdating sa pag-ibig. May mga pagbabagong nagaganap pagdating sa mga relasyon, mas tumitibay, mas lumalawak, mas humahaba. Nakita ko rin dito na kung meron mga usapin tungkol sa pamilya, parang maayos na. Parang
Kitang-kita ko yung family business na gustong palaguin. Parang this time around lahat kayo on the same page na parang, o sige, lahat tayo tulungan, lahat tayo kapit-bisig dito, pagkatsagaan natin to. Hindi ko alam, nakita ko ng tindahan or bakery. Nakita ko ng parang lahat kayo, buong pamilya involved dito sa negosyo na ito o sa sideline na ito. And nakita ko talaga na once na magkakatulong-tulong kayo dyan at pare-pareho kayo ng goal, doon lalago. Kasi wala nang nega eh. Wala nang family member na against doon sa idea or against doon sa binubuo ninyo. Parang lahat kayo, sige, tulong-tulong na nga tayo. And then doon, titibay yan at lalago yan for you. Okay? The Ten of Pentacles. The Five of Swords. Yes. Napakaganda. Kakasabi ko lang kanina. May family member talaga or kasamahan ka na before talagang against o kaya siya yung laging panira. Siya yung laging parang siya yung bugok na itlog lagi sa mga pinaplano ninyo. Lagi siya yung parang merong negative connotation. Lagi siya yung may negative feeling. Kaya parang lagi napupurnada. Pero ngayon kitang-kita ko, all of you are moving past the problem. All of you ay parang moving on na. Nag-move on na sa mga pain na naranasan. Sabi mo, okay na yan. Kapatid naman kita, palagpasin na lang natin. So, you're actually valuing your relationships kasi alam mong pangmatagalan yun eh. At kung ano man yung mga naging rason before ng mga pain, sorrow, handa mo i-let go yun. Kasi sabi mo, kailangan natin magtulungan more than ever to achieve the goal, to achieve the growth, abundance na kailangan nyo for the family, no? Ganon din sa trabaho, nakita ko na handa ka na makipagtulungan or handa ka na mag-move past to sa mga nangyari. And you are now very emotionally matured. Nagpapaka-matured ka sa trabaho o sa ginagalawan mo para hindi maapektuhan yung mga long term mo, parang ganyan. So, kung ano man yung heartbreak, handa ka ng mag-move on dyan, tanggapin kung ano nangyari, and then gumawa ng action para abante na kayo. And then napakalino na ng pananaw mo sa future. Very, very future-oriented ka na. At hindi mo nahahayaan pa na apak-apakan ka or parang meron kang sinet na boundaries kasi. At saka parang nagkaroon kayo na heart-to-heart talk, naging prank ka dyan. And then yung kaprankahan mong yan, nagpagising sa kanilang lahat, parang ganon. And all of you are now working on the same page, parang ganyan. Okay? In the area of your near future, eto ka with the Eight of Pentacles, breakthrough, breakthrough, breakthrough. Okay? Meron po kayong full moon on October 6. Ito po yung nagkasabi sa inyo na meron kang breakthrough. Parang breakthrough moment siya para sa personal or creative project mo na matagal mo nang ginagawa. So, kung ano man itong pinaghihirapan mo, kayod ka ng kayod, nagastos ka pa, kulang ka pa sa tulog, marami ka nang inisip na baka hindi mangyari, halos halo-halo na yung emosyon mo. Pero nakita ko rito, it will happen. Mahatapos mo siya, kompleto, approved, ganyan, and also flying colors, parang ganyan. You are being rewarded for your hard work, for your finished product, parang ganyan. So, kung ano po yung inaasikaso mo, magiging payapa ka, especially here with the King of Cups. Parang payapang-payapa ang puso mo kasi okay na siya. At maganda na yung outcome, parang ganyan. Okay? Ito malapit lang to ha, pwedeng next week, next week, ganyan, malapit na near future lang to. So, asahan mo yung pagganda o pag-angat o pagkatapos ng inaasikaso mo at good result ito, okay? The Eight of Pentacles, you have the Ten of Swords. Yes, 10, 10, 10 talaga namang katapusan ng lahat ng bigat. And with the Ten of Swords here, alam ko na kumayod ka ng kumayod at magiging matalas na daw yung ability mo, matalas na yung skills mo para mag-come up ka on a lighter way para ma-solve ito. Alam ko hirap ka na pagod ka na, kakahabol doon sa resources, pera, sweldo, ipon na iniisip mo ngayon. Sa ma-view parang hirap na hirap minsan bumangon sa kama, kinaumagahan, pagpapasok sa trabaho, parang ano ba to, robot na lang ba ako lagi everyday? Sometimes nag-fluctuate din yung energy mo, no? May mga araw na wala kang gana, pero may mga araw na ang sipag-sipag mo, may mga araw na parang kina-question mo yung mga desisyon mo, pero may mga araw na alam mo kung para saan. So, okay lang yan. So, ngayon, sabi ng spirit guides mo, your performance will give you the outcome that you need. At yan ang magpapaahon sa'yo sa bigat na ito. Nakita ko na ang pag-ahon mo ay nakabase sa kung gaano ka kasipag at kung gaano ka kadeterminado na matapos yung isang bagay. Okay? Nakita ko rito na sabi ng spirit guides mo that your pain, your suffering, your sacrifices will not go in vain. Merong magandang resulta yan at bibigyan ka ni God ng magandang gift because of this. Okay? Napakaganda for you.
In your challenge for the week, meron po kayong stubborn. It can denote perseverance but it also may hinder progress, flexibility, resolve, and growth. Nakita ko dito sabi ng spirit guides mo na wag daw matigas ang ulo. Especially here with the Five of Cups. Lahi kang balik na balik sa nakaraan. Sa panahon na daw para kalimutan yon at mag-work on ka na lang sa mga bagong bagay na may halaga pa. Kasi kung lahi kang balik ng balik sa past, ay paano yan matatapos, di ba? Especially here, wag daw mawawala ng pag-asa kahit sobrang bigat with the star card here and also with the ten of swords here. Hirap na hirap ka na at di ka na nakakita ng outcome, no? Siguro iniisip mo ngayon, hala, baka wala na yun. Kayod naman ako ng kayod, dasal ako ng dasal. Nag-manifest ako lagi, pero bakit wala? So ngayon, sabi ng spirit guides mo, learn to be flexible. Learn to find new ways sa pag-abot niyan. Makahanap ka pa ng paraan kung paano siya maaabot. Kailangan na talaga lawakan mong isip mo. At kung merong hindi gumagana, edi palitan. Kung merong hindi nag-work, edi hanapan ng solusyon, parang ganyan. Okay? Another message, arrogance. Oh, not seeing flaws hinders growth. No limits to learn and improve. Humility, awareness, and growth. Yes, kailangan daw kilalanin mo kung ano yung mga pagkakamali mo. Kung saan ka nagkulang, especially here with the Five of Cups and the Five of Swords, you need changes. Okay? 5-5, changes, changes, changes. Hindi mo to maharap kung medyo arrogante ka or mataas ang ego mo, mataas ang pride mo. Kailangan mo daw kilalanin sa sarili mo kung ano yung mga bagay na pagkakamali mo para madaling itama. Para makabalik ka pa sa ruta at hindi pa masayang ang oras mo at hindi pa mahuli ang lahat. Parang ganyan. So, marami sa atin tumatanda na lang ng 80, 90, tapos naisip, dapat pala ginawa ko yun. Dapat pala hindi matigas ang ulo ko dati. Dapat pala sinunod ko na lang. Dapat pala binabaan ko ang pride ko. So, hanggat kaya pang baguhin, yung mga dapat baguhin, baguhin na. Para mahabol pa, kumbaga. Kitang-kita ko rito na once na maging aware ka o kilalanin mo yung mga bagay na pagkakamali mo at kabulukan sa pagkatao mo, madali mong mapipinpoint at madali mo maayos yan. Kasi kung confused ka pa, hindi mo kinikilala na lagi kang late o lagi kang palasigaw, mabilis ka magalit. Pag hindi mo kinikilala yon, hindi mo siya kayang baguhin. So ngayon, time for you for deep reflection para makabangon ka. Because Ten of Swords, sometimes narinig ko self-inflicted to eh. Parang binibigyan ka na ng opportunity pero ikaw mismo ayaw mo. Parang ganon. So, example, natanggal ka sa trabaho tapos talagang dulog na dulog ang puso mo, no? Parang hindi ko na kayang bumangon, ayoko na dito. Parang sakit-sakit, wala naman akong ginawang masama. And then may nag-aalok sa ng trabaho. Hoy, Sagittarius, apply tayo doon sa mo. Ayoko, gusto ko lang yun. Bakit ako tinanggal doon? Parang hindi mo hinahayaang pumasok yung mga bago kasi ikaw mismo ay nakahilata dito at dinadamdam mo ba yung pain from the past. Hindi ka ta ini-invalidate ha. Naunawaan ko yung pakiramdam mo. Pero dapat daw, this time, ang payo sa'yo ng spirit guides mo, ibangon mo ang sarili mo. At buksan mo ang mga mata mo kasi may pag-asa pa. Kita-kita mo ba yung sign sa kamay niya? Yung kung paano niya tinupi ang kanyang mga kamay, parang katulad sa Santo Niño natin pag nakaganon, ibig sabihin may pag-asa, may hope, may blessing pa, no? So, bangon, bangon, bangon. And don't dwell sa kumunoy. Huwag mo hayaang lumulubog ka sa kumunoy na hindi ka man lang lumalaban. This time around, open your eyes to see the possibility na pwede mo pang yakapin. Kasi meron at meron para sa'yo. Okay? The Ten of Swords. The Nine of Cups. Wow! Alam mo na, Sagittarius, kung lagi po kayo nanonood sa akin kapag lumabas po si Nine of Cups, ito na yung moment mo to make a wish. So ngayon, close your eyes, concentrate, and make a wish. Kung medyo mahaba-haba yan, pwede mo i-pause ang video para matapos mo. Because your spirit guides and angel guides are around you, feeling the frequency and energy of your prayer. Alam mo ba, today ay October 2, ginagawa ko po itong reading na ito. Ito ay Feast of our Guardian Angels. So, pasalamatan mo today ang mga Guardian Angels mo kasi nag-double time sila to do the things for you, to protect you, to guide you, to give you what you want. Kaya ngayon, pasalamatan mo sila and celebrate your Guardian Angel. Nine of Cups, wish fulfillment. Nakita ko rito na ibalik mo daw yung sigla ng buhay mo. Ibalik mo yung uhaw, yung gutom, yung drive para habulin yung mga wish at hanapin ulit yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng fulfillment at saysay. Kasi marami ka pang pwedeng abutin eh. Nakita ko rito na itanong mo daw sa sarili mo, ano pa ba yung gusto ko? Ano pa ba yung mga pangarap ko? At doon ka magsimula. Para magkaroon ka ng ugat. Ano mo yung pinag-uugatan ng laban? Kasi kung wala kang pinagalaban,
mawawalan ka ng gana eh. Pero kung isipin mo, ay, para makabili ng bahay, ay, para makatapos ng college, ay, para mabayaran yung utang. So, gaganahan kang abutin yung wish mo kasi meron kang pinanghuhugutan. So, ngayon, bangon-bangon. Nakita ko rito, blessing in disguise to. Itong pinagdadaanan mo na pagkatanggal, pagkalugi, heartache, heartbreak, or rejection. Nakita ko blessing in disguise ito dahil may darating pa na mas ikakatuwa mo. Bigger than before. No, kung ano man, sabi ko nga sa inyo sa opening natin, kung ano man na nawala, papalitan ng mas higit pa. Okay? Napakaganda for you. In your fortune, you have all is possible. Yes, lahat ay posible. Kaya wag mong limitahan ang mundo mo. Cleansing waters, purification activates a vibrant life force. Nakita ko rito to rejuvenate para daw makapag-replenish ka or makapag-recharge ka sa paliligo. Napakasimple, walang gastos na paraan para mawala lahat ng bigat. Sa tuwing naliligo ka daw, sa tuwing binubuhos mo yung tubig sa ulo mo o kaya sa shower, pakiramdaman mo na dinadala ng tubig pababa sa katawan mo lahat ng bigat, lahat ng negativity, lahat ng mali, lahat ng sakit. Panoorin mo siyang napupunta sa drainage. Gawin mo siya everyday. Gagaan pakiramdam mo. So, water will really help you to recharge, to somehow parang therapy din siya, therapeutic din siya para sa'yo. So, use that in your advantage every single day para kumalma ka, especially here with the King of Cups. Kitang-kita ko yung kalmadong-kalmadong buhay mo this time. Okay? So, ngayon, ang payo sa'yo ng spirit guides mo, avoid gossip ha, yung mga chismis-chismis, sa mga GC, sa mga kwentuhan sa office, kwentuhan sa trabaho, sa pamilya, because may makakarinig ka daw ng sensitive information about something or someone. No, especially po sa tulong ni Mercury at saka Jupiter sa linggong ito, baka may marinig kang mga impormasyon tungkol sa ibang tao. Kaya ang bola mo, ang nasa kamay mo ngayon ay huwag ipagsabi or huwag makisama o makihalubilo sa mga kaguluhan. Especially here, o tinan mo naman yung image natin, napakaligalig ng tubig, pero ikaw kalmado ka. So, huwag kang papaapekto sa mga issue or drama or conflict ng iba. Huwag ka na makisali doon. Pag medyo sa GC may mga gulo-gulo, naku, iwas-iwas ka na. Okay? Nakita ko rin dito, time for you to play, to be playful, to have fun, no? Best time to be to plan activities with your friends, with your family, party, no? I-embrace mo yung parang spotlight this time to shine and show your talent and skills. Especially here with the Three of Pentacles din. Kitang-kita ko talaga yung social life mo maganda, tahimik lang, maayos lang, walang gulo. Kaya kung meron mang mga chismis ka naririnig, ikaw na mismo yung umiwas ha, para yung katahimikan mo hindi masira. The King of Cups, the Seven of Wands. Yes, talaga naman. Defend what's yours. Kitang-kita ko rito na maglalagay ka na ng barikada, barrier o boundaries against other people na may realize mo this week puro chismis lang, puro issue lang, puro drama lang, nangingialam sa'yo, pinapakailaman kung ano yung meron ka, nagbibigay ng mga payo o puna sa mga bagay na ginagawa mo. Panahon na para lagyan ng barikada yan to protect your peace, okay? Kitang-kita ko rito na huwag mong panghinayangan ang mga friend groups o mga tao sa buhay mo na bibitawan mo. Kasi kung talagang sila nagdudulot ng hindi maganda sa'yo, huwag mong panghinayangan yon. Kasi papasok yung kasaganahan at katahimikan sa buhay mo nang wala sila. Okay? So ngayon, talaga namang defend your post and don't let anyone really disrespect you. Okay? Sabihin mo kung ayaw mo, sabihin mo kung gusto mo, maging prangka ka dyan, and then put boundaries. Okay? In your divine messages, you have surrender to the divine. Yes, magtiwala ka lang sa Diyos. It will come to you. It will be given to you. Communication is key. Yes, pag-usapan. Kung hindi kayang pag-usapan, ikaw na mismo lumayo. No? Ang importante, ikaw nag-try ka to communicate. Kung may mga bagay kang dapat ayusin, buuin, tapusin, kitang-kita ko rito kayang-kaya yung gawin ng tamang pag-uusap. Especially here in your divine messages, Three of Pentacles, ang payo sa'yo, communicate. Social life, social gathering, friendship, pakikisama, collaboration, teamwork. Okay? Panahon na to para magbukas ang mga oportunidad, magbukas ang mga breakthrough sa buhay mo sa tulong ng ibang tao. So, kung meron kang ginagawa in the past na medyo parang mabigat, mahirap, huwag kang mag-alala. The right people will come this time to support you, to guide you, at i-assist ka para sa katuparan nito. So, makakahanap ka ng mga karapat-dapat na tao para itulay iyan. Okay? So, ngayon talaga nakita ko for you na you are gonna stand out. Narinig ko rin makinig ka daw. I don't know why. Makinig ka sa ibang tao para pakinggan ka din. Tapos,
maging bukas ka sa kanila para maging bukas din sila sa'yo. Parang ganyan, equal give and take para makuha mo yung mga bagay na kailangan mo sa kanila at ganoon din sila sa'yo. Okay, napakaganda for you. The Three of Pentacles, the Ten of Cups. Yes, harmonious relationship. Talagang magandang ugnayan with this group. Kitang-kita ko yan. And you will have a great time with them. Nakita ko rito before kasi parang sanay ka magtrabaho mag-isa, kumilos mag-isa, asikasuhin yung mga bagay mag-isa. Pero kung magiging bukas ka daw sa kanila, may realize mo, ay, magaan pala. Ay, kaya ko pala. Ay, maayos lang pala. Okay pala lahat. So, nakita ko rito, cooperate so that happiness will come. Cooperate para ma-enjoy mo yung buhay with them, ma-enjoy mo yung trabaho with them. Nakita ko rito na hindi mo daw kailangan parating laging seryoso o kailangan professional. You can laugh with them, talk to them, make jokes with them. No, parang ganyan. So, learn to cooperate and at the same time, enjoy their company. Parang ganyan. Okay? So, nakita ko rito fortune after difficulty. Kung meron man po kayo inaasikaso, matatapos na yan, mabubuo na yan, at magkasaya kayo. Nakita ko parang lalabas kayo to parang celebrate kasi natapos na. Parang victory party ito, parang ganyan. So, congrats po. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have psychic ability, trust your intuition. Yes, sabi ko nga po sa inyo kanina, pagkatiwalaan mo intuition mo, especially po pagpasok ni Mercury sa yung hidden, private, and sector. Parang ganyan, sa yung chart. So, ano ibig sabihin yan? Your attention, your dreams, your gut feeling will be your guidance. Okay? Another message, you have yoke, feeling tied down or frustrated. Yes, ito yun. With a Ten of Swords. Akala mo lang hindi ka na makakagalaw. Akala mo wala na patutunguhan. Pero meron. Sabi nga ni Carlo Aquino. So, may patutunguhan ka pa. Meron ka pang magagalawan. Kaya huwag ka makontento sa kinakalugumukan mo ngayon. And work, achievement, success. Yes, ganong sistema. Work, achievement, success. Work, achievement, success. Kaya mo yan. Another message, you have Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Yes, panahon na ngayon para mag-isip ka ng mga bagong atake, bagong diskarte pagdating sa trabaho, pagdating sa resources mo, sa pera mo, no? Makakaisip ka ng paraan this time. Now, the message, Vine, seek out information that will help you. Panahon na para mas marami kang alam, mas marami kang impormasyong makuha. Work on it para makabuti at makatulong sa'yo. Para talagang hinahasa mo yung skills mo eh. Mas marami kang alam, mas maganda. Another message, you have bowl, plenty of material things. Yes, this time around talagang lalago, dadami, mag-multiply yung kaperahan, yung material wealth. Hindi ka mawawalan, kumbaga. Okay? Ang outcome mo, Sagittarius, for October 6 to 12, you have, wow, the Death card. Transformation ito. Kitang-kita ko na you will making a bold decision. Especially po, may impluensya sa buhay mo this week si Jupiter. So, magkakaroon ka ng bold career decision or bold parang direction. Parang bigla meron ka magka-come up ka on a decision about your life moving forward to make sure lang nalalago yung mga bagay sa buhay mo. Narinig ko tamang panahon na ito. Kinikilala mo na yung mga bagay na mali, especially here with the Three of Swords. Mababangon ka na. Yung naging dahilan ng pagkalugmok mo, kasakitan mo, heartbreak mo, rejection mo, gagamitin mo siyang angkla para maitama ang buhay. Sabi mo, ay, na-reject ako doon, bakit kaya? Pag nalaman mo na yung naging dahilan, this time around, i-implement mo na, ay, hindi ko na gagawin yun. Pag sa interview, dapat pala tama sagot ko agad-agad. Dapat pala fluent ako. O dapat pala nagka-practice na ako sa bahay. So marami kang babaguhin dahil sa mga heartbreak mo in the past. So ngayon talagang natuto ka na. At alam mo na yung mga aware ka kumbaga sa mga bagay na mali, sa mga bagay na okay. Okay? A death card, nakita ko rito, sunrise. I don't know why. Kapag bukas o sa linggong ito, natsyempohan mo yung sunrise pagsikat ng araw, that is a blessing that things will be changing in your life. Okay? Na death card, the Five of Wands, yes. Yung confusion mo mawawala na. Yung kalituhan mo tungkol sa isang bagay malulusaw because makikita mo na yung mga dapat mong baguhin in order for you to win. Because nakita ko rin some of you parang nasa very, very competitive na industriya na parang ang dami mong kalaban, ang dami mong kakompetensya at ngayon makakaisip ka ng paraan para mag-reign supreme ka. Sabi ko nga sa inyo, ito yung time for you to embrace the spotlight to show your talent and to shine. So ngayon talagang nagbabago ka ng diskarte or strategy para mamayani ka dito at mag-shine ka at ikaw ang mamayaning matagumpay sa dulo. So congrats po.
Nakikita ko rin dito na lilinaw na ang isip mo at alam mo na yung atake mo moving forward at doon magsisimula yung paglago ng mga maraming bagay sa buhay mo. Pwedeng paglago ng love life, paglago ng pera, paglago ng career, o paglago ng negosyo. Something is brewing, something is getting bigger and growing, no? So congrats po. Once na maging maayos yan at talagang nabago mo yung dapat baguhin, smooth sailing na ito for you, okay? Sa Sagittarius, ito po ang inyong October 6 to 12. Sa po kayo nakaresonate, comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Taro PH. God bless everybody.